bata, tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng mga masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata. Ulit, magandang hapon mga bata. Okay. Bago kayo magsiupo, pakipulot muna ang mga basura na nakakalat sa ilalim ng iyong upuan. At pagkatapos, pakiayos ang iyong mga upuan. At bago naman tayo magpatuloy sa ating bagong aralin ngayong hapon, kilalanin muna natin ang mga tuntunin sa silid-aralan. Una, makinig ng maayos sa guro. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag alam ninyo ang sagot. Pangatlo, magsalita ng maayos at marangal. Pang-apat, huwag tawanan ang iyong mga kaklase kapag hindi alam ang sagot. At ang panglima naman, itapon ng maayos ang mga basura. Naintindihan ba mga bata? Okay. So, ngayon, bago naman natin formal na simulan ang diskusyon ngayong hapon, ay magbalik-aral muna tayo. Tingnan natin kung alam ba pa ba ninyo ang tinatalakay natin kahapon. Ang gagawin ninyo ay kilalanin ninyo ang mga pangulo ng ating bansa na humaharap sa malaking responsibilidad sa pagtakbo ng administrasyon at sa kabila ng mga sigalo na hinaharap sa ating bansa. At pangalawa, ibigay ninyo ang mga mahalagang programa kaugnay sa mga nasasabing pangulo ng bansa. At sa bawat bilang ay sasagutin ninyo ng 10 segundo. Naintindihan ba mga bata? Okay. So, simulan ninyo ang pagsasagot. Mabuhay mga bata! Ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng isang espesyal na aktibidad na magpapalabas sa atin ng ilang mga mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Handa na ba kayo? Ngayon, panoorin natin ang video clip na magpapakita sa atin ng mga pangyayari noong panahon ng Batas Militar. I sign Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
kabilang ng kabuuan. Tubig, apoy at abo, isip, sikmura, buto at laman. Nagtitibay ng maraming bagay, ngunit ang buhay ng ating kilusan ay mga buhay, ay mga buhay. Buhay na inilaan, buhay na huwaran, buhay na inalay sa bayan. Ang daming naganap noong panahon ng batas militar, ano? Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili gamit ang mga tanong na ito. Una, ano ang mga pangunahing pangyayari o kaganapan na ipinakita sa video clip tungkol sa panahon ng batas militar? Pangalawa, ano ang iyong personal na reaksyon o pag-unawa sa mga eksena na ipinakita sa video clip? At pangatlo, ano ang mga palagay mong pangunahing layunin o hangarin ng mga nagsagawa ng batas militar base sa impormasyon na ipinakita sa video clip? Maraming salamat sa pagbabahagi mga bata. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng karagdagang tanong base sa ipinakitang video tungkol sa panahon ng batas militar. Una, makatarungan ba sa iyong palagay ang pag-torture ng isang tao kung ito ay may nagawang kasalanan? Pangalawa, sa iyong palagay, bakit nagsasagawa ng rally o welga ang mga tao sa panahon ng batas militar? At pangatlo, mapayapa kaya sa panahon ng batas militar? Ngayon, sino ang may ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at paggabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Narito ang mga layunin sa ating aralin. Una, matutukoy ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at paggabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Pangalawa, maipapamalas ang mga sitwasyon sa panahon ng batas militar. Pangatlo, maipapamalas ang kalagahan ng kalayaan sa sarili at karapatang pantao. At panghuli, maipagmamalaki at mapahalagahan ang tapang at dedikasyon ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng kanilang bayan sa ilalim ng batas militar. Pero bago ang lahat, ako muna'y magpapakita sa inyo ng isang larawan. Natatandaan niyo pa rin ba kung sino ang nasa larawan, mga bata? Tama, siya si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya ang nag-iisang Pangulo na naglingkod mula 1965 hanggang 1986. Siya ay kilala sa pagpapatupad ng batas militar noong 1972 hanggang 1981. Ang larawang ito ang nagpapaalala sa mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga mapapait na karanasan sa mga diktadorya at paglabag ng mga karapatang pantao sa kanyang pamumuno. Sa panahon ng batas militar sa Pilipinas, noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naranasan ng mga Pilipino ang isang yugtong puno ng panganib at hamon sa kanilang kasarinlan at pagkabansa. Kaya't sa paksang ito, ating tatalakayin ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan at pagkabansa ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Nang magdaos ang eleksyon noong 1968, nahalal muli si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay nangyari sa kabila ng masamang kalagayan ng ekonomiya sa bansa noon. Ang masamang kalagayan ng ekonomiya ay dulot na labis ng paggasta at pangungutang ng pamalaan sa ibang bansa. Dahil dito, maraming hindi nasayahan sa kanyang pamumuno, kaya't naging madalas ang mga rally at welga, pagpupulong ng mga estudyante at manggagawa laban sa pamahalaan. Ito ay madalas na uuwi sa pagbabatuhan, paninira ng mga ari-arian,
kaguluhan sa kalye na kung saan marami ang nasaktan dahil sa pamamaril ng mga pulis at nagkakaroon din ng mga barikada sa kalsada. Ngayon, tayo naman ay tutungo sa mga katiwalian. Noong mga nakaraang balita, nabanggit na ang malaking gastos at katiwalian ng pamalaan ay nagdudulot ng malaking utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Dahil sa utang na ito, mas lumalaki pa ang interes na kailangang bayaran na mas lalo pang nagpapalubha ng suliranin ng ating bansa. Dahil sa maling pamamalakad ng pamalaan, naapektuhan ng mga industriya at kalakalan ng Pilipinas. Ang katiwalian ay nagdudulot ng pagkasira ng tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang pamalaan at nagbawas ng kakayahan upang gumawa ng maayos na desisyon at aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ngayon, tayo naman ay tutungo sa kalagayang pampolitika. Naging magulo ang kalagayan ng politika sa ating bansa dahil sa pagdami ng iba't ibang ideolohiya at paniniwala. Dagdag pa dito ang paggamit ng black propaganda na mas lalong nagpapalala sa kaguluhan at pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Daming mga iba't ibang grupo ang nabuo sa ating bansa noong 1963 tulad ng New People's Army or NPA. Ang New People's Army or NPA ay itinatag noong 1955 at unang grupo na binubuo ng mga magsasaka na lumalaban sa mga hindi kanais-nais na gawain ng mga may-ari ng lupa. Subalit sa paglipas ng panahon, iba't ibang uri ng tao ang sumali ng New People's Army or NPA na nahihikayat ng magandang pangakong inaalok na pamumuhay sa ilalim ng komunismo. Ngayon, ang susunod na grupo na ating pag-uusapan ay ang Communist Party of the Philippines or CPP. Ito ay isang uri ng grupo na itinatag noong 1965 ni Jose Maria Sison. Siya ay dating profesor ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanilang simulain ay nakabatay sa ideolohiya ni Mao Zedong, ang komunistang China. Sila ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng dahas dahil naniniwala sila na ang pag-aaklas ay ang tanging paraan upang makamit nila ang kanilang layunin na pagbabago at kaunlaran ng bansa. Subalit, may mga ilang sektor ng lipunan na hindi sumasang-ayon sa kanilang aktibidad, kaya sila ay tinuturing ng pamahalaan bilang teroristang organisasyon. Ang pangatlo at ang panghuling halimbawa ng mga samahan na naitatag dito sa bansa ay ang Moro National Liberation Front o MNLF. Ang MNLF ay naitatag noong 18 ng Marso taong 1960. Ito ay itinatag ng isang dating propesor sa Universidad ng Pilipinas na si Profesor Nor Misauri. Ano nga ba ang Moro National Liberation Front o MNLF? Ang MNLF ay isang uri ng samahan na binubuo ng mga Muslim na nais humiwalay at magtatag ng sarili nilang pamahalaan na tinatawag nilang Republika ng Bangsamoro. Sila ang mga tao na hindi sang-ayon sa pamamalakad ng gobyerno kung kaya't nais nilang magkaroon ng sarili nilang pamahalaan. Sila rin ay nanghihikayat ng mga tao na sumali sa kanilang pag-aaklas laban sa pamahalaan kung kaya't ito ang nagdudulot ng mga kaguluhan sa bansa. Ang ikaapat naman na mahalagang pangyayari sa panahon ng pamamahala ni President Ferdinand Marcos Sr. ay ang mga naging epekto nito sa pamumuhay at kabuhayan ng mamamayan. Una ay ang paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Ang mga tao ay unti-unti nang nawalan ng tiwala sa pamahalaan at nagdulot ito ng mga pag-aaklas, welga at pagrarally na dinaluhan ng mga estudyante at iba pang mga samahan. Ito ay binubuo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ng Pilipinas. Nariyan na ang Universidad ng Pilipinas, University of the Philippines, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Philippine College of Commerce at iba pang mga kolehiyo at samahan.
Mas tumaas pa ang tensyon ng mga pangyayari ng pagrarally noong ika-30 ng Enero taong 1970 kung saan ang mga estudyanteng aktivista ay sumugod sa Malacanang. Ito ay nagdulot ng pagkamatay ng 6 na estudyanteng aktivista at ng pagkakaroon ng maraming sugatan. Pangalawa naman ay ang pagbomba sa Plaza Miranda. Ito ay naganap noong ika-21 ng Agosto taong 1971 kung saan sa kalagitnaan ng proclamation rally ng mga kandidato ng Liberal Party ay nagkaroon ng isang pagsabog kung saan ito ay kumitil ng 8 buhay at pagkakasugatan ng 120 tao. Hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng mga pangyayaring ito, ngunit ang pamahalaan ay itinuturo ang isang komunistang grupo na New People's Army. Ang pangatlo naman ay ang pagsususpinde sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus ay ang nagbibigay ng karapatan sa mga mamamayang sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Sanhi ng sunod-sunod na kaguluhan, nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ideklara ang Proclamation number 363 na nagsususpinde sa karapatan at pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Panghuli naman ay ang pagdeklara ng batas militar o ang martial law. Ang Proclamation number 1081 ay nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Sr. noong ika-21 ng Setyembre taong 1972 at ipinatupad naman noong ika-23 ng Setyembre ng kaparehong taon. Ang Proclamation number 1081 ay nagpasailalim sa bansa sa batas militar. Ito ay pinahayag nila sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Ito ay nagsanhi ng kaguluhan sa bansa kung saan sinasaad nila na marami ang namatay, marami ang kaguluhang naganap dahil sa pagproklama ni President Ferdinand Marcos Sr. ng martial law. Ngayon, meron akong hinandang mga katanungan na susubukin ng iyong kaalaman kung talaga kayong nakikinig sa ating talakayan. Una, ano-ano ang mga grupo na nabuo sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tama! Ang mga grupo na nabuo sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ang NPA, New People's Army, pangalawa, CPP, Communist Party of the Philippines, at pangatlo, ang Moro National Liberation Front. Pangalawang tanong, ano-ano ang ginagawa ng mga estudyante at manggagawa na hindi nasiyahan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tama, sila ay nagtipon-tipon o nagpupulong o nagkakaroon ng rally at welga laban sa pamahalaan. At ang pangatlo o huling tanong, ano-ano ang epekto sa hindi pagkakasundo ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tama, isa sa mga epekto na hindi pagkakasundo sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ang pagkawatak-watak ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, naging madalas ang pagpupulong o pagkakaroon ng rally at welga dahil sa pamamagitan nito, mailalabas nila ang kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Ngayon naman ay dumako tayo sa aplikasyon. Ako ay magbibigay ng 2 katanungan upang masuri kung ano ang inyong mga natutunan sa ating talakayan. Ang unang katanungan ay, bilang isang kabataan, paano mo mabibigyang kahalagahan ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar? Pangalawa naman, bilang isang kabataan,
Paano mo kaya maipagtatanggol ang iyong karapatan? At dahil sa husay yung sumagot, ay magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Kumuha ng isang papel at sagutan ang mga sumusunod. Tapos na bang lahat? Kung gayon ay magpalitan na kayo ng papel para malaman natin kung nakailan kayo sa ating pagsusulit. At para sa inyong takdang aralin ay basahin lamang ang nasa pisara. Ito ay ipipresenta ninyo sa susunod na ating pagkikita. Para sa ating huling aktibidad, tayo'y magkakaroon ng isang masayang laro na tinatawag na charades ng kaysaysayan. Sa larong ito ay hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat at sa bawat pangkat ay magkakaroon ng 3 kinatawan. Ang bawat kinatawan ay magpapalitan sa pagganap ng mga pangyayari sa panahon ng batas militar. Ang layunin sa larong ito ay huhulaan ng mga koponan kung ano ang ginagampanan ng kanilang kinatawan. Kung sinong grupo ang unang makakahula ng tama, ang siyang makakatanggap ng 1 punto. Napakasaya at siguradong makakatutok sa kaysaysayan ng larong ito. Handa na ba kayo?